Hello sa inyo! Grabe guys, kung akala nyo tapos ng gulo, nagkakamali kayo. Mas lalo lang uminit ang sitwasyon. Matapos ang hindi inasahang pag-leak ng design ni Cassandra, hindi lang basta intrigang hinarap niya, kundi ang mismong reputasyon niya ang nakataya. At hindi lang yun, pati sina Delton at Johan na uwi na sa pisikal na bakbakan. Sino mag-aakala na sa gitna ng pag-aagawan ng atensyon, may isang ahas na nagtatago sa dilim na handang sumira ng karir ni Cassandra? Nakaka-stress, hindi ba? Sa episode na to, aalamin natin kung hanggang saan ang kayang itakbo ni Cassandra para takasan ng pressure at kung may silbi nga ba talaga ang pagiging protective ni Delton o baka naman may alam din siya sa nangyayari. Ihanda nyo ng inyong mga popcorn dahil hindi lang basta gaw ng ninakaw kundi pati ng tiwala ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tara, silipin natin ang susunod na mangyayari. Nakatulala lang ako na nakatingin sa cellphone ko habang pinapaliwanag ni Rosie ang design niya. Paano to nangyari? Sinong posibleng nagnakaw ng design ko? Napatingin na rin si Michelle sa cellphone ko, saka nito muling tinignan ang gown na nilalabas pa rin sana ngayong araw, pero nauna nang naglabas ng final look si Rosie. Wow! Bilib na sana ako sa kaya mong gawin, Cassandra. Pero plagiarize din palang design mo? Tsk! Nangaasar ang sumbat ni Michelle. Hindi na ako nakasagot. Wala sa kanyang atensyon ko. Wala akong pakialam kahit na maliitin niya pa ako. Ang iniisip ko kung paano lumabas ang sketch ko. Cassandra, tulala ko na patingin kay Delton. Imposibleng si Delton ang may gawa nun dahil napaka-imposible talaga nun. Hinawakan niya ako sa kamay, saka ko hinila palayo. Sumunod na lang ako sa kanya pero hindi ko maramdaman ang mga paa ko. Para ako nakalutang sa hangin. Biglang naging blankong isip ko. Nang makapasok kami sa office ko ay hinarap ako ni Delton. Salubong pa rin ang mga kilay ko na nakatingin sa kanya. Alam ko na aware na siya kung ano nangyayari. What happened? Bukod sa amin, may pa bang nakakita ng sketch mo? Seryoso niyang tanong. Wala na. Maingat ako pagdating sa signature piece ko. Hindi ko maalala kung ibinaba ko ba ang sketch ko na posibleng nakita ng iba. Anong gagawin ko? Isang oras na lang at ilalabas na ang gown. Nag-aalala kung saan. Ngayon lang ako nag-alala ng ganito. Siguro ay dahil naunang panik ko. Marami akong ebidensya na magpapatunay na akong tunay na may-ari ng design na yon, pero tila nabablangkong isip ko at wala akong maisip na kailangang gawin. Cassandra, rinig ko rin sa boses ni Johan. Hayop ka! May dingsad ni Delton sa kadamiretso kay Johan at sinuntok ko sa muka. Hindi ko alam pero tulala lang ako nakatingin sa kanila. Kinuwelyuhan ni Delton si Johan na nagulat din sa naging reaksyon ni Delton. Ano pong problema mo? Galit na sambit ni Johan. Kita kong panginginig ng mga kamay ni Delton dahil sa matinding galit. Ikaw bang naglabas ng design ni Cassandra? Ikaw bang nagbigay sa kalaban ni Cassandra ng sketch niya? Galit na sigaw ni Delton. Galit naman na tinulak ni Johan si Delton at dahil sa lakas niya'y napaatras din si Delton. At bakit ko naman gagawin yun? Alam mo rin naman ang design ni Cassandra. Bakit ako lang ang pinagbibintangan mo kung posible rin na ikaw ang naglabas? Muling sinuntok ni Delton si Johan at nagpalitan na sila ng suntok. Wala akong lakas na awatin silang dalawa. Magpatayan man sila sa harap ko, bahala na sila. Palaisipan pa rin sa akin kung sinong taong nakakita ng design ko. Kung si Destiny naman, wala naman ako nakikitang dahilan para gawin niya yon, lalo na tapat siyang empleyado ni Mommy Dahlia. Rinig na rinig kong sigawan ni Johan at ni Delton, pero tila ba nasa ilalim na ako ng tubig. Wala na akong maintindihan sa kanila. Maring kong ipinikit ang mga mata ko. Pilit kong pinapakalmang sarili ko para makapag-isip ako ng maayos. Makagawa ng paraan kung paano ko ba mababawi ang signature piece ko. Hindi ako makakapayag na basta-basta na lang nilang nanakawin ang pinaghirapan ko. Hindi nila alam kung gaano ko yung pinaghirapan para lang mabuo. Mula sa pag-sketch at paggawa, ilang gabing pagpupuyat at ilang linggong pag-iisip para lang mabuo yon. Ano ba? Tumigil na kayo! Tila nagising ako sa pag-iisip ko nang marinig ko ang sigaw na yon. Minulat kong mga mata ko at nakita ko naman si Desiree. Tumigil din si Delton at Johan sa pag-aaway nila. Hingal na hingal si Desiree na tila ba kanina pa sinusuway ang dalawa. Miss Cassandra, you need to see this.
Binigay sa akin ni Desiree ang cellphone niya at para bang namanhid ang buong katawan ko sa nakita. What is she doing? Lumapit na rin sa amin si Johan at Dalton para tignan ang nasa live. It's Michelle at ipinapakita niyang final look ng gown. Napadunok ako nang mabasa ko mga comments. Talaga bang ginaya ni Miss Cassandra ang signature piece ni Rosie? Hindi ba't kilala siyang designer? Ginaya niya lang din ba sa iba ang mga design niya? I'm so disappointed. Fan na fan pa naman ako ng mga gawa niya. Bala ko sanang bumili but never mind. Binalik ko kay Desiree ang cellphone ko. Saka ko pinuntahan si Michelle kung nasa ng signature piece ko. What are you doing? Malamig kong tanong sa kanya. Napatingin naman sa akin si Michelle saka siya matamis ng umiti na tila ba kasiyahan niyang nangyayari sa akin ngayon. Ano pa nga ba? Hindi ba tilalabas mo rin naman ito ngayon? Hindi ba deserve ni Rosie na malaman niya na ginaya mong design niya? I'm so disappointed with you, sista. Aniya. I can feel her happiness because of what happening now. Nanatili akong kalmado. Hindi ako nag-plagiarize ng gawa ng iba. Binigay ko lahat ng makakaya ko sa art ko. Plagiarizing? Hindi ko magagawa yon. Pagpapaliwanag ko pero alam kong walang maniniwala sa akin. Lalo na't wala pa akong sapat na ebidensya ngayon. Then, prove it. Hindi sapat ang salita lang. Kibit balikat na wika ni Michelle. Right. Proving my innocence ang dapat kong gawin. Ano bang ginagawa mo? Galit na rin saad ni Garrett. Tinapos na ni Garrett ang live stream ni Michelle sa kanya to hinila pero inalis ni Michelle ang pagkakahawak ni Garrett sa kanya. Ano na naman? Siya pa rin ang kakampihan mo ngayon kahit na sinisira niyang pangalan ng business niyo? Nagmamalasakit lang naman ako, Garrett! Sigaw ni Michelle. Napatingin si Garrett sa akin. Halo-halong emosyon ang nakikita ko sa mga mata niya. Tila ba gusto niyang maniwala sa akin at tila ba gusto niya ring maniwala kay Michelle. I don't care. Kung nagkamali man siya, kailangan mo pa ba talaga siyang unahan? Naniniwala ko hindi magagawa ni Cassandra. At kung may traitor sa kumpanya nga to, hahanapin ko siya. Hilaw naman na tumawa si Michelle. Sino pa bang hahanapin mo? Wala kang dapat pagbintangan dahil aminin na natin si Cassandra may mali dito. Ayaw patalong wika ni Michelle. Tumalikod naman ako sa kanila. Sumalubong naman sa paningin ko si Dalton at Johan. Pareho na sila na may pasa sa mukha nila. Wala akong oras para dyan. Kinuha kong bagat ang susi ng sasakyan ko saka ako umalis ng kumpanya. I need to think first. And to do that, I need fresh air. Cassandra! Rinig kong tawag ni Dalton sa akin pero dumiretso na ako at hindi na lumingon pa. Nang mapaandar kong sasakyan ko ay mabilis ko na yung pinatakbo. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Blanko pa rin ang isip ko na tila ba pati ang kakayahan ko'y pinagdududahan ko na. Hindi ko naman makita ang design ni Rosie. Posible ba talaga na nagkataon lang na pareho kami ng idea? But that's really impossible. Kung magkakaroon man kami ng pagkakapareho. Pero bakit parehong pareho talaga? Kulay lang ang pinagkaiba namin at posibleng pati sa fabric na ginamit. Maingat ako sa bawat fabric na ginagamit ko. Ganon na rin sa mga beads. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe ko, hindi ko na alam kung nasa na ba ako. Tinignan kong maps ko at nasa Cavite na pala ako. Gusto ko munang lumayo. Alam kong hindi to makakabuti para linisin ang pangalan ko, pero kailangan ko na munang ipahinga ang sarili ko para magawa kong mapatunayan ang sarili ko. Nang maalala kong private villa ni Dalton, ay doon na ako dumiretso. 30 minutes lang naman ang layo. Pabagsak kong inihiga ang katawan ko sa malambot niyang kama. Binigyan ako ni Dalton ng duplicate key kaya pwede lang ako pumunta dito. Napabuntong hininga na lang ako dahil kanina patunog ng tunog ang cellphone ko. Kinuha ko yon sa katinignan ang mga tumatawag. Nangunguna si Dalton dahil parang hindi siya tumigil na tawagan ako simula kanina. Where are you? Please tell me. Don't make me worry. Usal niya. Kahit na sa message lang yon, ramdam ko ng pag-alala niya para sa akin. But I'm sorry, Dalton. I want to be alone for now. Inoff ko ang cellphone ko saka ko pinikit ang mga mata ko hanggang sa tuluyan akong tangahin ng antok. Paggising ko'y madilim na ang buong paligid ko. Bumangon na ako at para bang ang bigat ng katawan ko. Napahilamos ako sa mukha ko saka ko tumayot sinaradong mga bintana. Mahangin kasi sa labas kaya nililipad ang mga kortina. Paglabas ko ng kwarto ay nakasindi ng mga ilaw. Nahanap ba ako ni Dalton? Amoy na amoy kong aroma ng niluluto mula sa kusina. Nahanap niya ba talaga ako?
Napatingin ako sa wristwatch ko at 7:00 na pala ng gabi. 3 oras pala ako nakatulog. Nagtungo ako ng kusina para makita kung si Dalton nga ang kasama ko dito pero pagpasok ko isang matandang nakita ko. Napangiti naman siya sa akin. Gising ka na pala, Iha. Nagugutom ka na ba? Nagluluto lang ako. Malapit na rin ako matapos. Aniya, naupo naman ako pero hindi ko inalis ang paningin sa kanya. Sino po kayo? Tanong ko. Ako si Antonia, ang nag-aalaga sa bahay ni Dalton. Nakabukas kasi yung pintuan kanina. Akala ko nga pinasok na itong na magnanakaw eh. Sagot niya. Posible kaya na tinawagan niya si Dalton at pinaalam na nandito ako. Tinawagan niyo po ba si Dalton? Alam niyo po ba na nandito ako? Tanong ko. Umiling siya saka siya nanguha ng pinggan at ibinigay sa akin. Hindi ko siya tinawagan pero nasabi niya sa akin dati na kapag may pumuntang babae dito, asikasuhin ko. Nakilala kita kaagad dahil ipinakita niya sa akin ang picture mo. Kung ayaw mo namang malaman ni Dalton na nandito ka, wala namang problema sa akin. Isasarado kong bibig ko. Saad niya saka siya ngumiti sa akin. Tipid na lang ako ngumiti sa kanya. Naghain na siya ng kanin at ulam. Kumain ka na dyan ha. Babalik ako bukas para ipagluto ka ulit. Pwede po ba nasabayan niyo na po akong kumain? Sayang din naman kasi kung hindi ko mauubos ang mga pagkain. Magalang ko na saad sa kanya. Tumango naman siya at nanguha na rin ang pinggan niya. Sa dami ng niluto niya, mukhang bumili pa siya ng palengke dahil wala namang nakatira dito. May malapit po ba na ATM machine dito? Para naman po mabayaran ko yung mga nagastos niyo sa pamamalengke. Hindi na, Iha. Nag-iiwan kasi si Dalton ng allowance dito. Minsan kasi nagpupunta rin siya dito at para hindi ko na siya maabala sa ginagawa niya, binibigyan niya ako ng allowance para ipagluto ko na lang siya kapag nandito siya. Napatango-tango naman ako. Ang laki pala ng tiwala ni Dalton kay Manang at mukha namang mabait si Manang dahil hindi niya tinatakbo ang pera ni Dalton. Kumain na ako at napangiti ng matikman ang luto niya. Kapag ang mga katulad niyang nagluluto, masasarap talaga. Ano bang sekreto ng mga katulad niyang nasa low class pagdating sa pagluluto? Hindi man kompletong mga ingredients, pero masarap talagang lasa, daig pang ibang mga chef. Nang matapos akong kumain ay binabad kong katawan ko sa bathtub para ma-relax ang mga muscles ko. Inihilig kong ulo ko sa dulo ng bathtub sa pinikit ang mga mata ko. Iniisip ko kung paano ko ba patutunayan na inosente ako at hindi ako nag-plagiarize. Sapat na bang ipakita ko sa kanyang sketch ko? I'm sure meron din siya noon. Minulat ko mga mata ko sa kinuhang wine glass na nasa gilid ng bathtub. Sumimsim ako ng alak at humagod naman ng init noon sa lalamunan ko. Hindi ko pa nga pala nabubuksan ulit ang cellphone ko. Alam ko nag-aalala na ng sobra si Dalton sa akin. Halos 1 oras na ako nasa bathtub at ramdam kong kahit papano ay narelax ang katawan at ang isip ko. Ramdam ko na rin ang hilo ko dahil halos maubos ko pala ang isang bote ng tequila. Paglabas ko ay nagbihis na rin ako at pinato yung mga buhok ko. Nahiga na rin ako pagkatapos saka kinuha ang cellphone ko. Pag open ko yung sunod-sunod ng messages at karamihan doon ay kay Dalton. Bubuksan ko palang sana mga messages niya nang muling magring ang phone ko at si Dalton yon. Hindi ba siya tumitigil sa kakatawag sa akin o nagkataon lang na tumawag siya ngayon? Please tell me where you are. I'm fucking worried about you. Please babe, don't do this to me. Pakiusap niya sa bago niyang message. If you don't want to answer my calls, at least reply to my messages and tell me that you're safe. I can't sleep thinking about you. Nakakonsensya naman ako kaya sinagot ko ng tawag niya. Babe, finally, where are you? Don't make me worry like this. Tell me where you are. Sagot niya kagad na para bang nabigla pa siya sa pagsagot ko sa tawag niya. Don't worry about me. I'm fine. I just want to be alone to think. Sagot ko sa kanya. Rinig ko naman ang pagbuntong hininga niya sa kabilang linya. Pati ba naman ako ay pagtataguan mo? Tila nagtatampong niyang sambit. Please, understand me. Kailangan ko mag-isip para malinis kong pangalan ko. Then let me help you. If you want to help me, hanapin mo kung sino nagbigay ng sketch ko kay Rosie. Seryoso kong wika sa kanya. Yun ang ginagawa ko ngayon.
I want to see you please. Pakiusap niya. Not now, Delton. Ang importante ay alam mo na okay lang ako. Ibababa ko ng tawag. Gusto kong magpahinga na muna bago humarap sa kanilang lahat. Saad ko. Hindi ko ninintay ang sagot niya at pinatay na ang tawag. Binuksan kong social media ko at walang laman ng newsfeed ko. Hindi ang tungkol sa nangyari. Inakusahan nila ako kaagad kahit na hindi pa naman ako guilty. Kinabukasan nagising ako dahil sa liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Alam kong sinarado kong bintana kagabi at iniharang ang mga kortina. Imagination ko lang ba yun? Kunot noo kong minulat ang mga mata ko. Naningkit ang mga mata ko nang masilayan ko ang mukha ni Delton. Nananaginip ba ako? Inabot kong mukha niya, tinaplos yon. Hanggang sa panaginip ba naman ay makikita ko siya. Hindi ko naman siya namimiss. Naipilig kong ulo ko dahil ramdam kong init sa pisngi niya. Kinurot ko yun na, kinadaing niya. Mabilis naman ako napabangon. Hindi ako nananaginip. How did you find me here? Tanong ko sa kanya. Kinaplos-haplos niya naman ang pisngi niyang kinurot ko. Masyado bang masakit? Tinawagan ka ba ni Manang at siya nagsabi sa'yo na nandito ako? Akala ko pa naman, maasahan ko siya. Reklamo ko. Alam niya na nandito ka? Tanong naman ni Delton kaya napataas ang kilay ko. Kung walang kinalaman si Manang kung paano ko nahanap ni Delton. Kung ganoon, paano niya ako nahanap? Hindi ba siyang nagsabi sa'yo na nandito ako? Balik kong tanong, umiling naman siya. Pinasundan kita sa lahat ng CCTV dito sa Metro Manila hanggang sa makarating ka ng Cavite. Isa lang naman ang naisip kong pupuntahan mo sa Cavite, kaya pinuntahan na kita kaagad dito. Napaawang na lang ang mga labi ko sa kanya. Sinundan niya ako gamit ang mga CCTV? Kung ganoon, kung sino-sino na lang ang pinuntahan niya para makahingi lang ng CCTV footage. Napapailing na lang ako dahil hindi ako makapaniwala na gagawin niya yun para lang mahanap ako. I can't believe you. Honest ko. Hindi naman ako magpapakamatay para hanapin mo ako magdamag. Lubog na mga mata mo dahil wala ka pang tulog. Baliw ka talaga. Babalik naman ako. Bakit hindi ka makapaghintay? Nainis kong saad na naawa sa kanya. Halo-halong nararamdaman ko. Inis at awa. Hindi ako makakatulog ng maayos hanggat hindi ko nalalaman kung nasaan ka. Napabuntong hininga na lang ako. Hinila ko siya, saka ko pinahiga sa mga hita ko. Sira ulo ka talaga. Ngayong alam mo nang okay lang ako. Matulog ka na nga muna. Ayaw ko na mo bumagsak ang katawan mo. Ngumiti naman siya sa kanya pinikit ang mga mata niya. Hinaplos kong buhok niya para mabilis siyang makatulog. Tinitigan ko ang maamo at ang gwapo niyang muka. Kapag kaming dalawa na lang ang magkasama, pinapakita niya rin sa akin ang kahinaan niya. Pero kapag maraming nakakakita sa kanya, akala mo kung sino ring malakas at walang kahinaan. Makalipas ang kalahating oras ay alam kong masarap ng tulog niya. Dahan-dahan ko siyang inalis sa mga hita ko. Saka ko siya nilagyan ng unan. Kinumutan ko na rin dahil baka lamigin na siya mamaya. Pagdating ko ng kusina ay may mga pagkain ang nakahanda. Nakita ko yung sasakyan ni Delton. Nandyan na rin ba siya? Nahanap ka niya? Pangusisa ni Manang. Opo, kahit saan yata ako magtago, mahanap at mahahanap niya. Anas ko habang naghahain ng fried rice. Ikaw ba ang girlfriend niya? Ngayon lang siya nag-uwi ng babae dito at wala rin ako nababalitaan na may girlfriend siya. Sa nakikita ko, mahal na mahal ka talaga niya. Napangiti naman ako sa sinabi ni Manang. Nararamdaman ko naman yon at masasabi kong napakaswerte ko. Dahil sa kabila na nangyari sa akin, may tao pa ring magmamahal sa akin ng totoo. Mamimili ako ng pagkain sa palengke. Dahil mukhang magtatagal kayo dito. May gusto ka ba bang ipabili, iha? Napaisip naman ako. Pwede po bang bumili rin kayo ng mga prutas? Request ko ni kinatango niya. Yun lang ba? Merienda, anong gusto mo? Wala naman ako may isip na gusto kong kainin, kaya umiling na lang ako sa kanya. Nang matapos akong kumain ay nagtungo na ako sa sala. Tinawagan ko kaagad si Desiree para tingnan ang gawa ko sa computer at laptop ko. Pinaimbestigahan ko na rin sa kanya kung sinong posibleng pumasok sa office ko habang wala ako.
Humugot ako ng malalim na buntong hininga dahil natatakot ako na buksan ng social media ko. Pero kailangan kong malaman kung ano na bang nangyayari. Pagbukas ko ng Blue app ko ay sunod-sunod ang notification na para bang sasabog ang cellphone ko. Pinindot ko ang isang nag-mention sa akin at dumiretso ako sa isang post ni Rosie. Napataas ang kilay ko dahil inaangkin niya talaga na siyang original na gumawa ng design ko. May pangalan na rin to't may paliwanag na rin siya sa meaning ng gown. Magaling siya. Talagang mapapaniwala niya mga viewers niya. Nilunok kong lahat ng pangbabati ko sa akin. Ang masasakit nilang salita. Kahit na mga salita lang mga yon, tila ba mga matatalim na kutsilyo na tumutusok sa dibdib kong atake. Wala akong magawa kundi ang tanggapin na muna sa ngayon ang mga pangbibintang nila. Muli kong in-off ang internet ko. Binuksan ko namang message app ko. Sunod-sunod din ng message sa akin na mga Chavez. Hindi ko na pinagkaabalahan pang basahin. Nang tumawag ang sekretary ko sa akin ay sinagot ko yon. May nalaman ka ba? Tanong ko sa kanya. Nagpunta ako ng CCTV room pero wala akong nakita na may pumasok ng office mo. Maliban sa akin, kay Sir Delton at kay Johan, wala rin ako nakita na may kinuha sila sa table mo. O tinignan, nung nakarang linggo, nag-maintenance sa mga technician kaya walang kuhang mga CCTV. Base lang sa instinct ko, mukhang tinaon na maintenance sa mga CCTV para makapasok siya ng opisina mo. Wika niya. Napahilot naman ako sa noo ko. Mukhang planado niyang lahat para makuha niya o mapicturean ang sketch ko. How about my computer and my laptop? Tignan mo yung ginawa ko doon. Anas ko. Deleted yung ginawa mo doon. Kailan mo huling tinignan ang gawa mo sa computer at laptop mo? What? Napatayo na ako saka ko hinilot ang sentido ko. Sa pagkakaalala ko ay nung nakaraang linggo ko pa yun last inopen dahil kompleto ko naman na sa sketchpad ko. Mukhang nakamasid lang sa akin ang taong kumuha ng design ko. Ay naku, nakakadrain naman talaga yung mga taong pilit kang hinihila pababa kapag nakikita nila na umaangat ka na. Kitang-kita natin dito ang hirap ni Cassandra. Hindi lang siya laban sa isang plagiarist, kundi laban sa mga traidor na nagtatago sa ilalim ng maskara ng pagiging kakampi. Alam nyo guys, ang aral na mapupulot natin sa episode na to ay simple lang. Ang tunay na kaaway, minsan nasa loob mismo ng ating bakuran. Minsan, masyado tayong nagtitiwala sa mga taong akala natin ay maasahan. Yun pala, sila mismo nagbabantay sa mga kahinaan natin para gamitin laban sa atin. Pero tandaan nyo ha, kahit na gaano kagaling magplano, ang mga taong nais tayong pabagsakin. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas at magliwanag. Sa tingin nyo, sino may gawa nito? Si Johan ba na nakakaalam ng password ng laptop? O baka naman may mas malalim na connection si Michelle sa mga nangyayari? Napaka-suspense, hindi ba? Huwag niyong papalampasin ang susunod na bahagi dahil siguradong magkakabukuhan na kung sinong tunay na traidor. I-comment nyo na ang inyong mga theories sa ibaba. Ako ang inyong narrator, si Miss Maria. At huwag kalimutan na mag-like at share at subscribe para updated kayo sa susunod na mga pasabog dito. Hanggang sa muli, keep safe everyone!